Hey guys, and good afternoon. Welcome back sa aming YouTube channel. Ngayon, dito ako ngayon sa may Ogden. So ito, andito ata yung paradahan ng mga train, ayan Nan yung mga bagon ng ng train. Okay, so nasa labas ako ngayon kasi meron kaming wing night. So dito kami sa Mugshots dito sa Ogden. So medyo malayo na tong na-parkingan ko kasi naalala ko itong lugar na to is mahirap talaga ang parking dito madalas. Kaya yung Mugshots ay andun sa likod ko. Siguro ewan ko mga few meters lang na lakad. So nag-ikot-ikot muna ako. Naghanap ako ng parking kaso wala talaga akong mahanap. So umabot na ako dito sa part na to. So itong Mugshots na to or itong wing night namin, ginagawa namin to almost every year, siguro mga 2 times a year. So yung boss namin, pinaplano niya to every 6 months, parang ganun. So yun, then sakto ngayon may bago kami sa sa company. So ngayon lang namin siya mamimit in person kasi nga work from home kami karamihan. Pero yung iba naman is na-meet na ni Alex. Kasi nga nag-on-site. So minsan nakikita-kita sila, nagmi-meet sila sa on-site. So ako ngayon first time ko makikita si Alex, yun yung bago namin na technician dito sa dito sa Calgary. So ayun, i-clear ko muna tong mga gamit dito kasi malayo tong parking ko, so mahirap na. Kailangan walang mga gamit na kita dito sa harap. Kasi mahirap na. Uso pa naman ng nakawan na dito sa sa Calgary or dito sa Canada itong mga sasakyan lately. So yun, ingat-ingat lang talaga. Ayun. Oh, grabe ng alikabok. Doon ako nakikita nyo yan, maalikabok. Ay, mahangin. Goodness. Ayun, so iniwan ko muna yung mag-ina ko. Hindi ko pwedeng isama kasi maingay dito sa dito sa sa Mugshots na to. And ang reservation namin is alas 6. So ang oras is ayan, 5:56 na. Ayan, 5:56 na siya. Sakto lang. 2 hours lang naman kami rito. So purong manok ang kakainin namin, iba't ibang klaseng luto ng manok. Ng wings and legs. Alam ko. Ayan, so baba na ako guys. Update ko kayo mamaya. Sige, bye-bye muna. A few moments later. Kakatapos lang namin sa aming wing night. Ayun, busog ata kami naka-4 na set ng iba't ibang klaseng luto ng manok nila doon. Busog na naman. Ang pangit lang kasi sa lugar na to. Okay, pagkain walang problema. Ang pangit lang kasi is masyadong maingay. Masyadong, tas may TV nagpi-play ng sports, yung tipong bar na talagang may inuman, malakas ang kwentuhan, tapos may audio din yung mga TV. So yun lang ang mahirap dito kasi mahirap ang magkwentuhan kasi hindi talaga magkakaintindihan. So yun lang talaga ang problema. Masakit sa lalamunan kasi kailangan mong sumigaw. Nasa isang lamesa lang kayo na mahaba, pero yung pag nagkwentuhan kayo ng nasa kabilang dulo, hindi ka na maiintindihan, hindi mo na maiintindihan kung ano yung sinasabi. So yun lang ang problema dito. Buti na nga lang 2 hours lang, kasi kung nagtagal pa ewan ko na lang. Kasi yung boss namin manunood pa daw siya ng ng hockey ata, may laro ata ngayon sila, so di ko alam. Active ang boss namin sa pagdating sa hockey tsaka sa soccer kasi yung mga anak niya is naglalaro ng soccer. And ito pala, nasa likod ko pala si Chris, yung sasakyan pala ng HR namin, nasa likod ko lang. Yun, uwi na ako. So na-meet ko si Kasim, yung bago namin sa project manager, tsaka yung isang senior technician namin na si Alex. So na-meet ko na siya ngayon in person. So yun, malalaking tao. Ang wala lang at hindi naka-attend sa amin is si Asim kasi nasa Edmonton siya, tsaka si Irby na nasa Edmonton din. Which is mahirap nga naman kasi weekdays ngayon, Wednesday. So mahirap yun para sa kanila na pumunta pa rito. A few moments later. So andito kami ngayon sa
Service Canada. Okay. So, pumunta kami dito ngayon sa Service Canada para magpa-update ng aming SIN. So, yun yung Social Security Number dito. So, yun ang pinaka-importanting asikasuhin. Isa sa mga pinakaunang inaasikaso dapat pagdating mo ng Canada or pag nag-change ka ng status from student or tourist or visitor visa to permanent, yun. So, yun yung mga kailangang i-update para sa mga transactions mo sa bank, yun, lahat yun. So, doon pumapasok. So, ngayon, tapos na kami. So, nagstay lang kami ng siguro more than 1 hour lang. Mabilis. Friday afternoon. So, pumunta kami dito ng almost 1 na. And mabilis lang naman yung proseso. Konti lang yung tao. Ang pinagkaiba lang nito last time na pumunta kami rito is umaga kami pumunta and yung pila mahaba. So, mas okay pala pumunta dito ng bandang tanghali or hapon na. Kasi konti na lang yung tao. So mas maraming nagpa-process ng mga documents, passport. Di ko alam kung ano pang mga pina-process dito. Siguro yung pag-apply ng visa. Hindi, walang visa dito. So yun, sa passport karamihan, request renewal siguro lahat ng mga tipong ganun. SIN. So dito, dati sa kami, nagpa-process sa downtown pa. Ang layo na nun sa amin ngayon. So dito na kami ngayon sa south. So meron din mas malapit sa amin. So mga lang to, 12 minutes drive. Kaya ayun, natapos din naman namin agad. Wala naman masyadong hiningi. Tinanong lang kung may existing kaming SIN, tapos identification. So yun lang. Yung e-coupon. And yung confirmation ng namin, ang permanent resident. So wala pa yung namin, wala pa yung PR card. So yun muna ipinipresent namin, which is valid naman yun. Yun naman ang pwedeng i-present mo habang hinihintay mo yung PR card. So yun naman ang naka-indicate dun sa letter ng ng IRCC. If ever na wala pa. So yun nga lang, ang pangit lang doon kasi hindi mo magamit yung EcoPar mo na document to travel. So yun lang. Hindi ka makapag-travel, hindi ka pwedeng makalabas pa ng Canada hanggang sa wala talaga yung PR card. Kaya hanggang ngayon, naghihintay kami, hindi pa kami makapag-book ng ticket. So, yun sana early next week dumating na. Long weekend pa naman dito sa Alberta kasi Victoria Day, isa ang Alberta sa mga nagse-celebrate ng Victoria Day. So, I know hindi lahat ng probinsya ng Canada is nagse-celebrate, may mga pili, pero isang Alberta isa nagse-celebrate ng ng Victoria Day. So, holiday ng Monday. So long weekend kami. Ayun, medyo pangit ang panahon. Maulan. So lumabas kaming umuulan. And eto, uwi kaming umuulan pa din. So ang next namin naman ngayon is punta ng bangko. So like I said, pag bago yung SIN mo or may SIN ka na, kailangan mong mag-update ng bangko din, and yun, sa company mo, kailangan mo din isend yung bagong SIN. So, ako in-update ko na yung HR ko. Nag-send muna ako ng text message na sabi ko, mayroon na akong bagong SIN. And i-email ko na lang sa kanya later pag uwi ko. So, yun. Starting today, bago ng SIN number namin, wala nang expiration. So, yun. Pwede ka nang mag-loan. Eto nga pala, pahirapan ng pagkuha ng sasakyan dito, lalo na pag ang SIN mo hindi pa as permanent resident. Pag naka temporary working visa ka pa lang, yung mga ganun, or temporary work permit, pahirapan dito ang pagkuha ng sasakyan. Yung bibili ka ng brand new sa mga dealer, hindi ka nila basta-basta i-honor hanggat sa hindi ka PR. Kasi nga naman, pautangin ka ng bangko. So yun yung isa sa pinaka document na kailangan na ma-provide mo na dapat SIN ka. Pero may mga may mga dealership naman na nagpo-provide, which is ako, nabigyan ako nitong sasakyan. Pero yung mga previous na in-inquiran ko, mahirapan, hindi ka basta-basta makakakuha ng ng sasakyan na yung hindi ka pa PR, yung hindi ka pa PR. Ayun. So ngayon, nag-email ko pa si Sebastian, pero punta kami ng bangko na malapit dun sa amin. Tapos yun lang naman ngayong araw na to. So, yun ang pinaka-importante. Itong SIN and yung bangko is ma-update na rin.
So yun lang. Kakatapos lang namin dito sa Scotiabank. Ayan. So updated na rin yung ano namin, SIN sa bangko namin kasi temporary lang yung SIN na naka ano sa kanila, sa system nila. So kailangan naming i-update. Baka hindi ako pasweldohin eh. Baka hindi pumasok yung sweldo ko. Kaya kailangan i-update agad namin. So buti na lang alas 3 pa lang naman ng hapon. So tas hindi naman mahaba yung pila dito sa bangko. And mabilis lang naman yung proseso. Kailangan mo lang i-provide yung bagong SIN number mo and then i-update nila sa system agad-agad. So ganun lang kabilis. Wala na kung ano-ano pang documents ang hinihingi. Ano na, pumapatak-patak pa rin ang ulan. Pauwi na kami. Nakakatamad namang gumala. Tsaka si Sebastian nagising lang naman. So mabilis lang yung biyahe namin mula dun sa Service Canada. Siguro 10 minutes, 12 minutes ganon. So naidlip siya habang bumabiyahe. Then dito nagising na ulit siya kasi yun nga, bumaba kami ng sasakyan para mag-asikasuhin tong sa bangko. Ayun, ano pa, may sasabihin ka pa, me? A few moments later. So continuation lang to ng vlog ng pagpunta namin sa bank and sa Service Canada. So ngayon, Saturday morning, ang ganda ng panahon. Ayan, kung makikita nyo, yan, maaraw. And andito ako ngayon sa Battle Depot kasi magbebenta tayo ng mga bottles, cans na para magkapera tayo. So yan, so medyo matagal-tagal na rin tong mga bote sa amin. So hindi kami mahilig magbili na ng mga soft drinks, mga ganun, kaya medyo natagal lang kami magbenta. So ito yung mga previous occasions lang na alam mo na yung mga bigay lang ng tropa, si Frank, ayun. So yan, naipon na yung mga Pepsi na binigay niya. So ngayon kailangan na natin i-dispose. And dito tayo ngayon sa Battle Depot. Tapos plano ko rin ngayong araw na to is pumunta sa Costco ulit, sa Tire Center, kasi nakalagpas na ako ng 40 kilometers na tinakbo. So nakaschedule siya for retorque naman. So ayun, so after natin dito sa Battle Depot, punta ako sa Costco and ayun, sana maasikaso agad tong pagpa-retorque ng gulong. Okay, so let's go. Baba na ako. Konti lang naman, hindi naman masyadong marami tong bote, pero pwede nang ibenta. So eto, may tissue pa. Ayan, so mga bote ng alak, benta natin to. Tapos isang bag nito. Ayan, ito lang naman. Okay, let's go. Muna natin itong sasakyan. Pasok na tayo.
Alright guys, so naka-ano rin tayo, naka $15.30. Ayan. So, ayan, goods na. May pera na ulit ang wallet ko. Wala kasing cash ang ang wallet ko guys, kaya ayan. So at least ngayon may pera na naman ang wallet ko, may cash na naman tayo. So alis na ako, punta na ako ng Costco naman kasi sana ma-appoint agad tong sasakyan at hindi ko kailangan maghintay ng matagal. Alright, let's go. So andito na ako ngayon sa parking ulit. Andyan, same spot. So nag-inquire na ako dun sa loob. So hindi na pa, at least hindi na kailangan ng ng appointment. So binigyan nila ako nitong form. Tapos sabi nila is i-park ko tong sasakyan dyan mismo sa tapat or dun sa may gilid, then iabot ko tong papel na to dun sa sa mga tao nila. So ayun, mabilis lang to for sure. Oh, you're out of here. Thank you. Have a good day. Have a good day. Alright, so ganun lang pala yun. Hindi ko alam. Dapat pala may mga ganun na gamit na ako para hindi na ako pumupunta sa dito sa Costco. Ay, wait lang guys. Alright, so ngayon punta ako ng Canadian Tire. May gustong patignan si Mrs. Titingin ako ng bigas din. Let's go. Alright, so wala ako dalang piso. Pinag-grocery ako ng asawa ko at ito ang sitwasyon ko. Karga ko tong bigas. At ang layo ng parking ko. Nga ba ako nag-park ayun sa kabilang side. Oh god, 18 kilos na bigas. Okay, eto na. There we go. Alright, wait lang guys. Alright, so wala akong dalang piso. So yun, dapat lagi kang may barya. May barya ako dito sa bag ko pero hindi piso. So hindi ko magamit pang kuha ng cart. Touch muna natin itong sasakyan. So ngayon ang ginamit ko is kumuha lang ako ng basket nila at doon ko nilagay yung bigas na 18 kilos. Tapos etong na parkingan ko pa naman is medyo madistansya. Ayan. So ayun, medyo madistansya yung nilakad ko, nakakahingal. Mabigat yung 18 kilos na bigas. Pero naka-sale siya from 35 bata or 39 tas 29 na lang, parang ganon. Pagod ako dun na. So ngayon naman pupunta tayo sa saan nga ba to? Sa Canadian Tire. Kasi kailangan kong bumili nitong susi na to. Ayan. Kasi yung crib ni Sebastian, bababaan ko na para magamit niya na, kasi ngayon hindi namin siya nagagamit kasi mataas si Sebastian, kasi pag tumayo baka malaglag. So ngayon, ito kasing dating susi na kasama is wala na, yung dulo niya is pudpud na. So hindi na siya kumakapit. Kaya ngayon pupunta tayo ng Canadian Tire at bibili tayo nitong susi na to. Okay. Let's go out there.
sabi doon is aisle 10 daw. 6, 7. Wala, hindi ako nakakita ng yung isahan lang sana. Meron naman doon, maramihan na, tas may mga malalaki. Hindi ko naman kailangan yun, tas nasa $15 siya. So ngayon, tatanong na lang kami sa tropa or sa mga kakilala, baka meron sila na pwedeng hiraman. Para lang kasi ma-adjust ko yung yung crib ni Sebastian para magamit niya na sa pag matutulog siya. Ayun, bigo tayo dito sa Canadian Tire. So uwi na ako. Alas 12 na. Alright guys. Bye na muna. Bye bye.